Isang linggo matapos ilibing si Mama, pinalitan ni Clara ang bango ng aming bahay. Ang amoy ng sampagita, naging amoy ng gamot at kamatayan. Huwag kang iiyak. Utos niya habang dinidurog ang paborito kong manika. Dahil sa bahay na ito, ako na ang bago mong reyna. At sa likod ng pinto, narinig ko ang tawa ni Papa. Tawang hindi para sa akin, kundi para sa babaeng unti-unting pumapatay sa aming alaala. Sino ang maniniwala sa isang batang hindi na makapagsalita? Itapon mo na ang lahat ng basurang yan, Eduardo. Hindi natin kailangan ng amoy ng patay sa loob ng bahay na ito kung gusto nating magsimula ng maayos. Ang boses ni Clara ay parang talim ng kutsilyo na humiwa sa katahimikan ng silid. Sa ilalim ng malapad na mesang nara, sa silid aklatan, napaigtad ang maliit na katawan ni Lucia. Mahigpit niyang niyakap ang isang asul na blusa, ang huling kasuotan na ginamit ng kanyang ina bago ito tuluyang mamaalam sa mundo. Ramdam pa niya sa telang iyon ang bahagyang bango ng sampagwita, ang halimuyak na nagpapaalala sa kanya na minsan ay may isang reynang nagmahal sa kanya ng buo. Ngunit ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Clara ay tila isang malakas na hampas na unti-unting dumudurog sa kanyang maliit na puso. Narinig niya ang malalim na buntong hininga ng kanyang ama. Clara, mahal, baka masyadong mabilis. Isang linggo pa lang ang nakalilipas. Baka hindi pa handa si Lucia na makitang mawala ang mga gamit ni Amelia. That is exactly the point, Eduardo. Mabilis na sagot ni Clara. Ang kanyang tono ay puno ng mapanlinlang na malasakit. Hanggat nakikita niya ang mga bagay na yan, mas lalo lang siyang malulunod sa lungkot. Look at her. Hindi na siya nagsasalita. Do you want your daughter to grow up living in a graveyard? Kailangan nating i-declutter hindi lang ang bahay, kundi pati ang alaala niya. Para sa atin din ito. For our future. Ang bawat hakbang ni Clara sa sahig na tabla ay naglalabas ng tunog na tila nagpapayanig sa mundo ni Lucia. Ang anino ng babae ay unti-unting lumalapit sa mesa hanggang sa maramdaman ni Lucia ang isang marahas na paghila sa kanyang pinakamamahal na blusa na pasubsob ang bata sa sahig nang sa pilitang agawin ni Clara ang tanging bagay na nag-uugnay sa kanyang ina. Narito ka lang pala, bata ka. Mariing bulong ni Clara habang nakatingin ng matalim kay Lucia. Walang emosyon sa kanyang mga mata, kundi isang malamig na tagumpay. And look at this! Nakayakap ka pa rin sa basurang ito? It's dirty, and it smells like sickness. Sa harap ng nangungulilang mga mata ni Lucia, kinuha ni Clara ang mamahaling blusa at ginamit itong pamunas sa alikabok ng isang florera bago ito walang pakundangan na itinapon sa isang itim na plastic bag. Parang may kung anong bumara sa lalamunan ni Lucia. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang bawiin ang huling piraso ng kanyang ina, ngunit walang tunog na lumalabas sa kanyang mga labi. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at mababaw. At ang bawat patak ng kanyang luha ay tila kumukulong tubig na humahapdi sa kanyang mga pisngi. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang pilit niyang inaabot ang sapatos ng kanyang ama na nakatayo lang sa gilid. Papa, ang tanging ungol na nabuo sa kanyang isip. Ngunit sa paningin ni Eduardo, ang kanyang anak ay isa lamang batang nag-iinarte. Lumuhod si Eduardo sa tapat ni Lucia. Ngunit sa halip na yakap ay isang seryosong tingin ang ibinigay nito. Lucia, listen to Tita Clara. She's doing this for you, sweetheart. Malumanay ngunit may autoridad na sabi ni Eduardo. Clara has sacrificed so much to take care of us when your mama was ill. She's a nurse. She knows what's best for your mental health. Now, I want you to stand up, kiss her on the cheek and thank her for helping us fix this house. Be a good girl. Ang utos ng ama ay tila isang laso na dahan-dahang pumatay sa natitirang pag-asa ni Lucia. Tumingin siya kay Clara at nakita niya ang isang mapait na ngiti sa labi ng madrasta. Isang yan ng ngiting nagsasabing siya na ang may-ari ng lahat ng nasa loob ng tahanang ito. Sa labas ng pintuan, nakita ni Lucia si Tia Deli, ang matandang katulong na nagpalaki sa kanya, na nakatayo bitbit ang kanyang mga lumang gamit. Pinalayas ito ni Clara ng walang pasabi. At sa mga mata ni Tia Deli
ay nakita ni Lucia ang parehong takot at awa. Nang tuluyang magsara ang pintuan sa pag-alis ni Tia Deli, ang katahimikan sa loob ng bahay ay naging mas nakabibingi. Nanatili si Lucia na nakaluhod sa malamig na sahig, habang ang amoy ng sampagita ay tuluyan ng nilamon ng matapang na pabango ni Clara. Sa kanyang isipan, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw. Kung ang sarili niyang ama ay piniling mabulag sa kanyang sakit, sino pa ang pakikinggan ng isang batang wala ng boses? Nanatili siyang estatwa sa gitna ng silid habang pinapanood ang kanyang ama na inalalayan si Clara palabas na tila ba ang babaeng iyon ang biktima at hindi ang anak na winasak ang buong pagkatao. Ang dilim ay dahan-dahang gumapang sa silid-aklatan at sa bawat segundo ng katahimikan, naramdaman ni Lucia na hindi lang ang blusa ng kanyang ina ang nawala sa kanya, kundi pati na rin ang huling piraso ng kanyang kaligtasan. Eduardo, I'm really worried about her. Kanina, pag alis mo, she tried to scratch me nang subukan ko siyang pakainin ng merienda. I think your daughter is becoming more unstable at baka kailangan na natin siyang ipakonsulta sa isang specialist bago pa lumala ang kondisyon niya. Ang mga salitang binitawan ni Clara habang naghahanda ng hapunan ay tila mga lason na dahan-dahang pumasok sa isipan ni Eduardo. Nakaupo ang lalaki sa dulo ng mahabang hapagkainan. Ang kanyang mga balikat ay nakalaylay dahil sa pagod mula sa opisina at sa bigat ng pangungulila na hindi pa rin nawawala. Sa kabilang dulo, nakaupo si Lucia. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa pinggang walang laman. Naririnig niya ang lahat ng kasinungalingan ni Clara, ngunit ang bawat salita ay tila isang pader na unti-unting itinatayo sa pagitan nila ng kanyang ama. Isang mabigat na buga ng hangin ang kumawala sa dibdib ni Eduardo. She was never like this before, Clara. Lucia was the sweetest child. Baka dahil lang ito sa shock ng pagkamatay ni Amelia. That's what I thought too at first, Eduardo. Mabilis na sagot ni Clara habang inilalapag ang isang basong gatas sa tapat ni Lucia na may kasamang matalim na tingin na siya lang ang nakakakita. But it's been weeks. I am a nurse. I've seen this before. Ang trauma ay nagbabago ng karakter ng isang bata. If we don't set boundaries now, baka maging delikado siya hindi lang sa sarili niya, kundi pati sa ating dalawa. I am just protecting this family. You know that, right? Hinawakan ni Eduardo ang kamay ni Clara sa ibabaw ng mesa, isang kilos ng pasasalamat na nagpahirap sa paghinga ni Lucia. Ang bawat haplos ng kanyang ama sa kamay ng babaeng nagnanakaw ng kanilang katahimikan ay tila isang kutsilyong umiiwa sa kanyang balat. Nais ni Lucia na sumigaw, na sabihing si Clara ang nanakit sa kanya, na ang mga pasa sa kanyang braso ay hindi galing sa sarili niyang kuko, kundi sa mahigpit na pagkakahawak ng madrasta habang pinipilit siyang ubusin ang pagkaing panis. Ngunit sa tuwing susubukan niyang ibuka ang kanyang mga labi, ang tanging lumalabas ay ang malamig na hangin ng kanyang sariling takot. Ang boses na minsan ay pumupuno ng tawa sa bahay na yon ay tuluyan ng kinulong ng malagim na pagbabanta sa mga mata ni Clara. Lucia, sweetheart, inumin mo na ang gatas mo. Malumanay ngunit may diin na utos ni Eduardo. Ang kanyang atensyon ay nahahati sa pagitan ng pag-aalala sa anak at ng pagnanais na matapos na ang araw. Tita Clara prepared that just for you. Magpasalamat ka naman. Dahan-dahang iniangat ni Lucia ang kanyang nanginginig na mga kamay upang abutin ang malamig na baso. Sa ilalim ng mesa, naramdaman niya ang matulis na dulo ng sapatos ni Clara na mariing nakadiin sa kanyang namamagang binti. Isang tahimik na babala. Isang paalala kung sino ang tunay na nasusunod kapag nakatalikod ang kanyang ama. Ipinikit ni Lucia ang kanyang mga mata at nilagok ang gatas habang ang mga maiinit na luha ay sunod-sunod na naglandas sa kanyang mga pisngi, humahalo sa tamis ng inumin na tila naging kasing pait ng kanyang kapalaran. Nang lumalim ang gabi, ang buong mansyon ng mga Herrera ay binalot ng isang nakabibinging tahimik. Si Eduardo ay nagkulong sa kanyang silid-aklatan, nilulunod ang sarili sa mga papeles at trabaho upang takasan ang mga alaala ni Amelia
na patuloy na nagmumulto sa bawat sulok ng bahay. Samantala, si Lucia ay nakahiga sa malamig na sahig ng kanyang kwarto. Inalis na ni Clara ang kanyang malambot na kama dahil ayon dito, kailangan ng bata ng disiplina upang tumino ang pag-iisip. Dahil sa panunuyo ng kanyang lalamunan at pangangalam ng sikmura, napilitan si Lucia na gumapang palabas ng kanyang silid. Ang kanyang maliliit na paa ay walang ingay na humakbang sa makinis na hagdanan pababa sa kusina. Ngunit bago pa man siya makarating sa huling baitang, natigilan siya. Ang mahinang liwanag mula sa pasilyo ay tumama sa figura ni Clara na nakatayo sa harap ng marmol na lababo. Wala na ang maamong muka na ipinapakita nito kay Eduardo. Ang tindig ni Clara ay tuwid. Ang kanyang anino ay tila isang malaking halimaw na handang lumamon sa buong kabahayan. Pinapanood ni Lucia kung paano maingat na nagtimpla ng kape ang madrasa para sa kanyang ama. Ngunit ang nagpatigil sa paghinga ng bata ay ang sumunod na ginawa nito. Mula sa malalim na bulsa ng kanyang bestida, humugot si Clara ng isang maliit na botelya. Ang parehong botelya na nakita ni Lucia na itinatago nito sa ilalim ng kutsyon ng kanyang inang, si Amelia, noong mga huling araw nito. Sa isang kalmadong galaw, pinatakan ni Clara ng ilang patak ng malinaw na likido ang umuusok na kape ni Eduardo. Ang banayad na paggalaw ng kutsara sa loob ng tasa ay lumikha ng isang nakakakilabot na musika sa pandinig ni Lucia, isang ritmong nagbabadya ng panibagong panganib. Habang hinahalo ang kape, dahan-dahang lumingon si Clara sa direksyon ng hagdanan. Isang maliit at mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi sa gitna ng dilim. Tila ba alam niyang may isang pares ng mga matang nakamasid sa kanyang kasamaan. Napaatras si Lucia, ang kanyang munting dibdib ay parang sasabog sa sobrang kaba. Kung kaya ni Clara na lasunin ang isip ng kanyang ama gamit ang mga kasinungalingan, ano pa ang kayang gawin ng likidong yon sa mismong katawan nito? Sa loob ng kanyang naguguluhang isipan, isang masakit na katanungan ang nag-iwan ng matinding kirot sa kanyang puso. Paano ililigtas ng isang batang walang boses ang nag-iisang magulang na mas piniling maging bulag? Ang bawat paglagok ni Eduardo sa umuusok na kape ay tila paghigop ng kamatayan sa paningin ni Lucia. Mula sa madilim na sulok ng pasilyo, nakita ng bata kung paano dahan-dahang naubos ng kanyang ama ang likidong hinaluan ng madrasta ng kung anong misteryosong gamot. Nais niyang tumakbo. Nais niyang itabig ang tasa. Ngunit ang kanyang mga paa ay tila nabaon sa semento. Ang takot ay isang malupit na bilangguan na mas masakit pa kaysa sa anumang pasa sa kanyang katawan. "You should sleep now, Eduardo. Masyado ka nang pagod sa trabaho," malambing na sabi ni Clara habang hinahaplos ang likod ng asawa. Ang kanyang boses ay tila isang uyayi na puno ng pampatulog, ngunit para kay Lucia, ito ay ang kislap ng talim ng isang ahas. "Salamat, Clara. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka," sagot ni Eduardo. Ang kanyang tinig ay nagsisimula nang bumigat at pumiyok dahil sa antok. "Mula pa noong nagkasakit si Amelia, ikaw lang ang naging katuwang ko. Utang ko sa iyo ang buhay ko at ang kaayusan ng bahay na ito." Sa mga salitang iyon, tila bumalik ang alaala ni Eduardo sa mga huling gabi ni Amelia sa loob ng silid-aklatang ito. Ang amoy ng mga lumang libro ay nahaluan noon ng matapang na amoy ng disinfectant. Naalala niya kung paano nanatiling gising si Clara sa loob ng 48 oras upang bantayan ang naghihingalong asawa. Sa mga panahong ang katawan ni Amelia ay unti-unti nang nilalamon ng panghihina, si Clara ang nagsilbing kanang kamay ng pamilya. "Ipinangako ko kay Amelia bago siya mawala na hindi ko kayo pababayaan." Bulong ni Clara, ang kanyang mga mata ay tila nagniningning sa ilalim ng madilim na ilaw ng library. Sabi niya sa akin, "Clara, ikaw na ang bahala kay Eduardo. Ikaw na ang tumayong ina ni Lucia. I'm just fulfilling my promise, mahal." Ang kasinungalingang yon ay tila isang makapal na kumot na bumalot sa sentido ni Eduardo, na nagpumilit sa kanya na ipikit ang kanyang mga mata at magpadala sa dilim. Nang tuluyang makatulog ang ama sa kanyang malaking upuang balat, dahan-dahang lumapit si Clara sa pasilyo
Kung saan nakatago si Lucia, alam niya, alam ng halimaw na may nanonood sa kanya. Ngunit sa halip na magalit, isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Clara bago nito tuluyang patayin ang ilaw na nag-iwan kay Lucia sa gitna ng kawalan. Nang masiguro ng bata na pumasok na si Clara sa kabilang silid, dahan-dahang gumapang si Lucia papasok sa silid-aklatan. Ang tanging liwanag ay ang mula sa buwan na sumisilip sa malaking bintana. Ang kanyang munting puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok. Bawat segundo ay puno ng panganib. Nilapitan niya ang kanyang ama, tinitignan kung humihinga pa ito. Ang mahimbing na pagkakaidlip ni Eduardo ay tila isang sumpa na hindi niya magising-gising. Sa kanyang pag-atras, ang kanyang siko ay tumama sa isang tumpok ng mga lumang papeles sa gilid ng mesa ng kanyang ina. Isang piraso ng papel ang nahulog at sumilip mula sa ilalim ng mabigat na kabinet. Mabilis na kinuha ito ni Lucia. Iniisip na baka isa ito sa mga guhit na ginawa niya para kay Amelia nung masaya pa sila. Ngunit hindi ito guhit. Ito ay isang punit na bahagi ng isang liham. Ang sulat kamay ay magulo at tila isinulat ng isang taong nanginginig ang buong katawan. Ang tinta ay bahagyang kumalat. Marahil dahil sa mga luhang pumatak dito bago pa ito matuyo. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, pilit na binasa ni Lucia ang mga salitang nakasulat sa Tagalog. Bawat titik ay tila isang sigaw mula sa kabilang buhay. Eduardo, huwag kang magtiwala sa mga gamot na ibinibigay ni Clara. Saklolo! Pinapatay niya! Ang papel ay naputol sa bahaging iyon. Tila ba may biglang kumuha nito bago pa matapos ang pangungusap. Nanigas ang buong katawan ni Lucia. Ang lamig ng papel sa kanyang kamay ay tila lumusot sa kanyang buto. Hindi lang pala siya ang nakakakita ng kasamaan ni Clara. Alam ng kanyang ina. Alam ni Amelia ang nangyayari. Ngunit huli na ang lahat para sa kanya. Isang mahinang tunog ng pagpihit ng doorknob ang narinig ni Lucia mula sa labas ng silid-aklatan. Ang anino ng isang tao ay dahan-dahang humahaba sa ilalim ng pinto. Ang liham na hawak niya ay tila naging kasing bigat ng isang bato. Kung mahuhuli siya ni Clara na hawak ang ebidensyang ito, alam ni Lucia na hindi lang ang kanyang boses ang mawawala sa kanya, kundi pati na rin ang pagkakataong iligtas ang kanyang ama mula sa parehong hukay na kinahantungan ng kanyang ina. Nanginginig ang kanyang buong pagkatao habang pilit na naghahanap ng mapagtataguan, bit-bit ang huling hiling ng isang inang pinagtaksilan ng sarili niyang kalinga. Ang bawat sinag ng araw na tumatama sa bintana ng kusina ay tila mga mapanuring mata na nagbabantay sa bawat galaw ni Lucia. Matapos ang gabing pagkakatuklas sa punit na liham ng kanyang ina, ang takot ay naging permanenteng anino na nakadikit sa kanyang maliliit na paa. Maaga siyang nagising upang itago ang papel sa loob ng suotan ng kanyang lumang unan, ang tanging lugar na hindi pa pinapakialaman ng madrasta. Sa gitna ng kusina, nakatayo si Clara na tila isang reynang nagmamando sa kanyang nasasakupan. Ang kanyang puting uniforme ay walang kasing linis, ngunit ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay puno ng dumi ng pagkatao. Sa tapat ni Lucia ay isang mangkok ng lugaw na malamig na at tila may kakaibang amoy ng gamot. Ubusin mo yan, Lucia. Pinaghirapan kong ihanda yan para lumakas ang iyong mahinang isip. Utos ni Clara habang dahan-dahang hinahasa ang isang kutsilyo sa tabi ng lababo. Ang tunog ng bakal na humahalo sa semento ng hasaan ay nagbibigay ng panginginig sa buong katawan ng bata. Umiling si Lucia. Alam niya ang lasa ng gamot na unti-unting nagpapatulog sa kanyang ama. Ayaw niyang maging kasing hina ni Eduardo. Sa isang mabilis na pagkilos ng pagre-rebelde, itinulak niya ang mangkok palayo sa kanya. Ang puting likido ay tumapon sa makinis na sahig na lumikha ng isang malaking mantsa na tila isang sugat sa gitna ng kusina. Ang katahimikan na sumunod ay mas nakatatakot kaysa sa anumang sigaw. Dahan-dahang ibinaba ni Clara ang kutsilyo at humakbang papalapit kay Lucia.
Ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang mabangis na apoy. Sayang ang biyaya, Lucia. Maraming bata ang nagugutom sa labas habang ikaw ay nag-aaksaya. Bulong ni Clara, ang kanyang boses ay tila isang kuskos ng tuyong dahon sa semento. Sabi ng Biblia, ang pag-aaksaya ay isang kasalanan. At sa bahay na ito, ang bawat kasalanan ay may katapat na paglilinis. Sa isang marahas na paghila, kinaladkad ni Clara si Lucia patungo sa malaking itim na basurahan sa sulok ng kusina. Binuksan niya ang takip nito kung saan ang amoy ng panis na pagkain at nabubulok na balat ng prutas ay agad na humalimuyak na nagpabaliktad sa sikmura ng bata. Kinuha ni Clara ang isang sandok at kumuha ng tumpok ng lugaw na nahaluan na ng dumi mula sa loob ng basurahan. Dahil itinapon mo ang ibinigay ko, marahil ay mas gusto mo ang lasa ng basura, mariing sabi ni Clara habang pilit na ibinubuka ang bibig ni Lucia. Kainin mo ito. Kainin mo ang bunga ng iyong katigasan ng ulo. Napaiyak si Lucia nang walang tunog. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Brownie, ang kanilang aso na nasa labas ng pintuan, na masarap na kumakain ng malinis na pagkain. Pakiramdam ni Lucia ay mas mababa pa siya sa isang hayop sa loob ng sarili niyang tahanan. Ang bawat subo ng maruming lugaw na pilit na ipinapasok sa kanyang bibig ay tila paglunok ng sarili niyang dangal. Ang kanyang lalamunan ay sumasakit sa bawat pagpigil niya sa pagsuka at ang kanyang buong pagkatao ay nanginginig sa matinding kahihiyan. Ayan, ganyan ang batang masunurin, wika ni Clara habang pinupunasan ang gilid ng labi ni Lucia gamit ang isang maruming basahan. Huwag mong kakalimutan ang lasang ito dahil ito ang magpapaalala sa iyo kung nasaan ang lugar mo sa ilalim ng aking pamamahala. Ngunit sa gitna ng malupit na sandaling iyon, ang katahimikan ng umaga ay nabasag ng isang pamilyar na tunog mula sa labas. Ang ugong ng makina ng sasakyan ni Eduardo ay yumayanig sa semento ng driveway. Isang tunog na hindi dapat naririnig sa ganitong oras ng umaga. Ang pagpihit ng susi sa pintuan ng gate ay nagdulot ng biglang pagbabago sa mukha ni Clara. Mabilis na binitawan ni Clara ang sandok at kinuha ang isang basahan upang itago ang dumi sa mukha ni Lucia. Ngunit ang bawat hakbang ng sapatos ni Eduardo sa pasilyo ay papalapit ng papalapit at ang pintuan ng kusina ay dahan-dahang bumukas. Si Eduardo ay nakatayo doon. Ang kanyang barong ay bahagyang gusot at ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka. Ang kanyang paningin ay nagpalipat-lipat mula sa nanginginig na si Lucia sa basurahang bukas at sa kanyang asawang si Clara na may hawak na sandok. Eduardo? Bakit ang aga mo yata? Ang nauutal na tanong ni Clara habang pilit na ibinabalik ang kanyang maskara ng isang mapagmahal na asawa. Nanatiling nakatitig si Eduardo sa kanyang anak. Nakita niya ang isang butil ng dumi sa pisngi ni Lucia at ang pamumula ng mga mata nito na tila humihingi ng tulong na hindi mabigkas ng bibig. Sa sandaling iyon, ang hangin sa loob ng kusina ay naging kasing bigat ng isang paparating na bagyo. Ang bawat tibok ng puso ni Eduardo ay tila isang mabigat na yabag sa loob ng tahimik na kusina. Nakatingin siya sa kanyang anak na ang maliit na katawan ay nanginginig at ang mga labi ay may mantsa pa ng maruming lugaw. Tumingin siya kay Clara na ang mukha ay dahan-dahang nagbabago mula sa gulat patungo sa isang malalim na pighati. Isang pighating tila gawa sa pinakamahusay na telon ng teatro. Eduardo, thank God you're home. Bulong ni Clara, ang kanyang boses ay nanginginig at tila malapit ng maiyak. Ibinaba niya ang sandok at dahan-dahang itinakip ang kanyang mga palad sa kanyang mukha. Hindi ko na alam ang gagawin ko. I tried, Eduardo. I really tried. Kumunot ang noo ni Eduardo. Ang kanyang pagkalito ay unti-unting napapalitan ng pangamba. Anong nangyari? Bakit ganyan ang hitsura ni Lucia? At bakit bukas ang basurahan? Dahan-dahang ibinaba ni Clara ang kanyang mga kamay. Ang kanyang mga mata ay namumula na ngayon sa pekeng luha. Kanina pa siya nagwawala, Eduardo.
I prepared a healthy meal for her, but she threw it on the floor. At nang subukan ko siyang pagsabihan, bigla siyang tumakbo sa basurahan at nagsimulang kumuha ng dumi. She's trying to punish me, Eduardo. She's trying to make me look like a bad person because she knows how much I care for her. Napatingin si Lucia sa kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pagsusumamo. Nais niyang umiling. Nais niyang ituro ang madrasta at sabihing ito ang kinaladkad siya patungo sa basurahan. Ngunit ang bawat salita ni Clara ay tila isang makapal na usok na bumabalot sa katotohanan. Ang pagiging nurse ni Clara at ang imahe nito bilang tagapagligtas ng pamilya ay isang pader na hindi kayang tibagin ng isang batang walang boses. Lucia, is this true? Tanong ni Eduardo. Ang kanyang boses ay puno ng pagkabigo. Lumapit siya sa kanyang anak at kinuha ang isang panyo upang punasan ang dumi sa mukha nito. Ngunit sa bawat haplos ng panyo, mas naramdaman ni Lucia ang distansya ng kanyang ama. Bakit mo ginagawa ito? Tita Clara is just trying to help you. After everything she did for your mama, ganito ba ang isusukli mo sa kanya? Yumuko si Lucia, ang kanyang mga balikat ay gumuho sa bigat ng kawalang katarungan. Ang bawat salita ng kanyang ama ay tila isang rehas na kumukulong sa kanya sa dilim. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya ang isang bahagyang pag-angat ng sulok ng labi ni Clara. Isang tagumpay na nakatago sa likod ng mapanlinlang na maskara. Hayaan mo na siya, Eduardo. Baka kailangan lang niya ng pahinga. Malamig na sabi ni Clara habang hinahawakan ang braso ng asawa upang ilayo ito kay Lucia. I'll clean this up. Bakit hindi ka muna magpahinga sa taas? I'll bring you some tea later. Bumuntong hininga si Eduardo at tumango. Ang kanyang tiwala ay muling nakuha ng matatamis na salita ng kanyang asawa. Habang papaakyat ang ama, naiwan si Lucia sa kusina kasama ang halimaw. Ang init ng sikat ng araw sa labas ay tila hindi na umaabot sa loob ng silid na yon. See? Kahit anong gawin mo, ako ang papakinggan niya. Bulong ni Clara sa tainga ni Lucia. Ang kanyang hininga ay malamig at tila amoy ng gamot. You are just a broken little girl at walang naniniwala sa isang sirang laruan. Ngunit ang katahimikan ng kanilang pagtutuos ay nabasag ng maramdaman ni Clara ang pag-vibrate ng kanyang telepono sa loob ng kanyang bulsa. Mabilis niyang kinuha ito at tiningnan ng screen. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng kayabangan ay biglang namutla. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig habang tinititigan ang numero na tumatawag. Hindi niya sinagot ang tawag sa harap ni Lucia. Mabilis siyang lumabas ng kusina patungo sa likod bahay, sinisiguro na walang makakarinig sa kanya. Sumunod si Lucia sa malayo. Ang kanyang bawat hakbang ay tila isang bulong sa semento. Nakita niya si Clara na nakatalikod. Ang kanyang boses ay mababa at puno ng takot. Sabi ko sa'yo, huwag mo na akong tatawagan dito. Maring sabi ni Clara sa kausap. I gave you the money already. Anong kailangan mo pa? Kung malalaman ni Eduardo ang tungkol sa nangyari sa nakaraang ospital, sisiguraduhin kong wala kang mapapala. Natigilan si Lucia sa kanyang pinagtataguan sa likod ng pintong kahoy. Ang hangin ay tila tumigil sa pag-ihip at ang tanging naririnig ay ang mabilis na tibok ng kanyang sariling puso. Isang lihim mula sa nakaraan ni Clara, ang unti-unting sumisilip sa dilim. Isang lihim na maaaring maging susi sa kanyang kalayaan o ang magiging mitya ng mas malaking panganib para sa pamilya Herrera. Ang bawat salitang narinig ni Lucia mula sa likod ng pinto ay tila mga bubog na bumaon sa kanyang isipan. Ang lihim ni Clara, ang tungkol sa isang pagkakamali sa ospital at ang pera na ipinambubusal nito sa isang estranghero ay naging isang mabigat na sandata na hindi alam ng bata kung paano hahawakan. Sa gitna ng dilim ng pasilyo, naramdaman ni Lucia ang isang matinding pangangailangan na kumawala. Hindi na sapat ang magtago sa ilalim ng mesa. Kailangan niya ng tulong mula sa tanging taong nagbigay sa kanya ng tunay na kalinga matapos mawala ang kanyang ina, si Tia Deli. Nang sumapit ang malalim na gabi, kung kailan ang buong bahay ay binalot na ng nakabibinging katahimikan,
Dahan-dahang bumangon si Lucia mula sa malamig na sahig. Ang kanyang bawat paghinga ay tila isang bulong na ayaw niyang marinig ng sinuman. Suot ang kanyang manipis na tsinelas, tinahak niya ang daan patungo sa bintana ng kusina na alam niyang hindi maayos ang pagkakakandado. Ang lamig ng gabi ay agad na yumakap sa kanyang maliit na katawan nang tuluyan na siyang makalabas ng mansyon. Ang kalsada ng Forbes Park ay malawak at puno ng malalaking anino mula sa mga puno ng acacia. Sa bawat dako ay tila may mga matang nakamasid sa kanya, ngunit ang pangungulila kay Tia Deli ay mas matimbang kaysa sa takot sa dilim. Naalala niya ang sinabi ng matanda bago ito umalis, na matatagpuan niya ito sa maliit na tindahan sa gilid ng palengke, kung saan ito pansamantalang nakikitira sa isang kamag-anak. Mabilis ang bawat hakbang ni Lucia. Ang kanyang munting puso ay tila isang ibon na nagpupumiglas sa loob ng kanyang dibdib. Ang bawat kaluskos ng tuyong dahon sa semento ay nagpapatalon sa kanyang kaba. Nang makarating siya sa bukana ng palengke, ang amoy ng nabulok na gulay at tuyong isda ay humampas sa kanyang pandama. Ang palengke na dati ay puno ng ingay at buhay tuwing umaga ay tila naging isang masukal na kagubatan ng mga saradong stall at nakakatakot na katahimikan. Tia Deli? Ang tawag na nasa loob lamang ng kanyang isipan, isang boses na pilit na kumakawala sa kanyang lalamunang tuyong lalamunan. Bawat paglunok niya ay tila may mga bubog na bumabara sa kanyang kohong, isang paalala na ang kanyang boses ay ninakaw na ng matinding takot at trauma. Ang mga saradong tindahan ay tila mga higanting anino na handang lumamon sa kanyang maliit na pagkatao. Sa bawat kanto, ang kanyang mga mata ay pilit na naghahanap sa pamilyar na mukha ni Tia Deli, ang tanging init na natitira sa kanyang maginaw na mundo. Habang tinatahak niya ang isang madilim na pasilyo sa gitna ng mga bakanting stall, naramdaman ni Lucia ang isang kakaibang pakiramdam sa kanyang batok. Ang katahimikan ng gabi ay nabasag ng tunog ng mabibigat na yabag ng sapatos sa semento na tila sumasabay sa bilis ng tibok ng kanyang puso. Lumingon siya, ngunit wala siyang nakita, kundi ang usok ng malamig na hangin at ang aandap-andap na ilaw ng poste sa malayo. Ang kanyang pawis ay malagkit na humahalo sa alikabok ng palengke at ang kanyang mga binti ay nagsisimula ng manginig sa pagod. Biglang isang pares ng napakaliwanag na ilaw mula sa isang sasakyan ang tumama sa kanyang likuran na nagdulot ng isang mahabang anino sa harap niya. Ang liwanag ay tila tumatagos sa kanyang manipis na damit at ang ugong ng makina ng sasakyan ay unti-unting lumalakas habang papalapit ito sa kanya. Nais tumakbo ni Lucia, ngunit ang kanyang mga paa ay tila naging kasing bigat ng tingga. Napapikit siya nang maramdaman ang init ng makina na huminto sa kanyang tabi. Ang pag-irit ng gulong sa magaspang na semento ay nagpatindig ng balahibo ni Lucia. Ang bintana ng sasakyan ay dahan-dahang bumaba na naglalabas ng amoy ng matapang na sigarilyo at murang pabango. Isang lalaki ang nakasilip mula sa loob. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang pinagmamasdan ang nanginginig na bata. Ang kanyang mukha ay may pagkakahawig kay Clara, ang parehong matatalim na arko ng kilay at ang mapanuyang kurba ng mga labi. "Well, well, look who we have here!" Wika ng lalaki sa isang paos na boses na puno ng malisya. "Hindi ba't ikaw ang munting prinsesa ni Clara? What are you doing out here in the middle of the night, baby girl?" Masyadong mapanganib ang lansangan para sa isang batang katulad mo. Napaurong si Lucia. Ang kanyang likod ay tumama sa isang malamig na postet ng kuryente. Ang lalaking ito ay si Raul, ang kapatid ni Clara na madalas niyang marinig na hinihingan ng pera ang kanyang madrasta. Ang pagkislap ng singsing sa daliri ng lalaki ay tila isang babala ng mas malalim na panganib. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Lucia na ang pagtakas niya mula sa mansyon ay hindi naging daan patungo sa kaligtasan, kundi patungo sa isang mas madilim na bitag. Dahan-dahang binuksan ni Raul ang pinto ng sasakyan at lumabas. Ang kanyang anino ay tila lumaki
at lumukob sa buong paligid ni Lucia. Isang mapanganib na ngiti ang sumilay sa kanyang muka habang unti-unti niyang pinaliliit ang distansya sa pagitan nila ng bata. "Don't worry, Lucia. I'll take you back to your Tita Clara." Bulong ni Raul habang inuunat ang kanyang kamay na tila isang maninila. "Sigurado akong matutuwa siya kapag nalaman niyang nahanap kita. At sigurado rin akong may kaukulang bayad ang pagliligtas ko sa'yo." Sa gitna ng masukal at madilim na kalsada, walang ibang makakarinig sa pagsusumamo ng mga mata ni Lucia. Ang boses na pilit niyang hinahanap ay nanatiling nakabaon sa ilalim ng kanyang takot, habang ang anino ni Raul ay tuluyan ng bumalot sa kanya na nag-iiwan ng isang malaking katanungan. Mayroon pa bang matatakbuhan ng isang batang wala nang mapuntahan? Ang bawat hakbang pabalik sa loob ng mansyon ng mga Herrera ay tila paglakad patungo sa sarili niyang bitayan. Hawak ni Raul ang braso ni Lucia nang may higpit na nag-iiwan ng mapupulang marka sa kanyang balat. Isang hapdi na tila nagpapaalala sa bata na walang puwang ang kalayaan para sa kanya. Ang malalaking pinto ng bahay ay bumukas at doon, sa gitna ng malawak na sala, nakatayo si Clara. Ang kanyang puting bestida ay nagniningning sa ilalim ng chandelier, ngunit ang kanyang mukha ay balot ng isang madilim na puot na mas nakakatakot kaysa sa kadiliman ng palengke. "Salamat, Raul. Alam mo na kung nasaan ang sobre mo sa kusina." Tipid na sabi ni Clara habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako kay Lucia. Nang tuluyang umalis ang kanyang kapatid, ang katahimikan sa loob ng bahay ay naging kasing bigat ng isang hatol. Dahan-dahang lumapit si Clara sa nanginginig na bata. Walang sigaw, walang galit na boses. Ang tanging naririnig ay ang marahang paghila ni Clara ng isang upuan sa tabi ng maliit na altar kung saan nakalagay ang larawan ni Amelia. Pinilit niyang paupuin si Lucia sa harap ng larawan ng sariling ina. "Gusto mo bang sumunod sa kanya, Lucia? Is that why you're running away?" Bulong ni Clara habang kinukuha ang isang matalim na gunting mula sa kanyang bulsa. Ang pagkiskis ng dalawang talim ng gunting sa isa't isa ay lumikha ng isang tunog na nagpatindig ng balahibo sa buong katawan ni Lucia. "You know, your mother was just like you. Matigas ang ulo. Ayaw makinig sa payo ng nurse niya." Sa sandaling iyon, habang nakatitig si Lucia sa mga mata ng kanyang ina sa litrato at naririnig ang bawat kiskis ng gunting, tila bumalik ang kanyang gunita sa isang gabing pilit niyang ibinaon sa limot. Isang gabing puno ng ulan at amoy ng gamot. Tila bumalik ang lahat. Nakita ni Lucia ang sarili na nakasilip sa siwang ng pinto ng silid ni Amelia. Nakahiga ang kanyang ina, hirap na hirap sa paghinga, habang ang swero sa kanyang braso ay unti-unting nauubos. Pumasok si Clara na may dalang isang asul na vial. Sa kanyang alaala, malinaw na malinaw ang bawat galaw. Ang mabilis na pagpapalit ni Clara ng likido sa swero, ang malamig na titig nito habang pinapanood ang bawat mabilis at mababaw na hininga ni Amelia hanggang sa tuluyan itong tumigil. Naalala ni Lucia ang huling tingin ng kanyang ina sa kanya. Isang tingin na puno ng takot para sa kinabukasan ng kanyang anak. Ang asul na vial na yon ang naging tulay patungo sa kabilang buhay. Ang gunita ay tumama sa kanya na parang isang malakas na hampas ng alon na nagpabuhos ng kanyang mga luha na hindi na niya mapigilan. "Bakit ka umiiyak? Is it because you remember now?" Tanong ni Clara. Ang kanyang boses ay puno ng malisya habang dahan-dahang inilalapit ang gunting sa mahabang buhok ni Lucia. "Remembering is a dangerous thing, Lucia. It brings back pain that you cannot handle." Naramdaman ni Lucia ang malamig na bakal ng gunting sa kanyang anit. Sa loob ng kanyang naguguluhang isipan, ang mukha ni Amelia at ang mukha ni Clara ay tila nagsasama sa isang nakakatakot na imahe. Ang bawat gupit ng gunting sa kanyang buhok ay tila pagputol sa huling hibla ng kanyang pagtitimpi. Ang kanyang puso ay tila sasabog sa sobrang galit at pighati. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkasira, isang bagong pakiramdam ang umusbong sa kanyang dibdib.
Hindi na lang ito takot. Ito ay isang nagbabagang apoy ng katotohanan. Alam na niya. Alam na niya kung ano ang ginawa ni Clara sa kanyang ina. At habang ang kanyang buhok ay isa-isang nalalaglag sa sahig na tila mga tuyong dahon, ang boses ni Lucia, ang boses na matagal nang nawala, ay nagsimulang gumuhit ng isang mahapdi, ngunit matapang na daan sa loob ng kanyang lalamunan. Itinaas ni Clara ang gunting, tila handang itarak ito sa mesa upang takutin pa lalo ang bata, nang biglang maramdaman niya ang isang kakaibang enerhiya mula kay Lucia. Ang bata ay hindi na nakayuko. Nakatingin na ito ng diretso sa kanyang mga mata. Isang tingin na tila nagsasabing hindi na siya ang biktima na madaling takutin. Ano? Bakit ganyan ka makatingin? Asik ni Clara. Ang kanyang kamay ay bahagyang nanginginig sa gunting. Anong akala mo? Maililigtas ka ng alaala mo. Walang maniniwala sa iyo, Lucia. Walang maniniwala sa isang baliw na bata. Isang malakas na hangin ang pumasok mula sa nakabukas na bintana na nagpapatay sa mga kandila sa altar. Sa gitna ng biglaang dilim, ang tanging naririnig ay ang mabilis na paghinga ni Clara at ang tahimik ngunit matapang na pagtayo ni Lucia mula sa kanyang kinauupuan. Sa bawat segundong lumilipas sa loob ng madilim na bodega, ang lamig ng semento ay tila dahan-dahang nanunuot sa buto ni Lucia. Matapos ang marahas na paggupit ni Clara sa kanyang buhok, kinaladkad siya nito patungo sa masukal na silid sa ilalim ng hagdanan. Ang lugar kung saan itinatambak ang lahat ng mga bagay na ayaw nang makita o maalala. Ang pagpihit ng susi sa labas ng pinto ay naghudyat ng kanyang ganap na pagkakakulong. Isang tunog ng bakal na nagpapatunay na sa bahay na ito, ang kanyang tinig at presensya ay nais nang burahin ni Clara. Diyan ka nababagay, Lucia. Kasama ng mga alikabok at ng mga alaalang wala ng silbi, ang huling tinig na narinig niya bago ang tuluyang katahimikan. Napayakap si Lucia sa kanyang sarili, ang kanyang nanginginig na mga daliri ay dahan-dahang humahaplos sa kanyang nagupit na buhok. Ang bawat hibla ng kanyang maikling buhok ay tila isang sugat sa kanyang kaluluwa, isang paalala ng kanyang kawalang kapangyarihan. Ang amoy ng lumang kahoy, amag at mga itinakwil na kagamitan ay humahalo sa amoy ng kanyang sariling luha. Sa gitna ng kadiliman, pilit niyang inaaninag ang paligid, umaasang makakahanap ng kahit munting liwanag. Habang gumagapang sa gitna ng mga nakatumpok na karton, ang kanyang kamay ay tumama sa isang matigas at malamig na bagay na nakabalot sa isang lumang pilus na tela. Dahan-dahan niya itong hinila. At sa tulong ng manipis na sinag ng buwan na sumisilip sa maliit na siwang ng pinto, nakita niya ang isang pamilyar na kislap. Ang puso ni Lucia ay tila tumigil sa pagtibok. Ang music box ni Amelia, ito ang regalong ibinigay ng kanyang ina noong kanyang ika-5 kaarawan. Ang bagay na akala niya ay tuluyan ng winasak o itinapon ni Clara noong unang linggo nito sa mansyon. Dahan-dahan niyang pinihit ang susi sa ilalim nito. Ang pag-ikot ng mekanismo sa loob ay naglalabas ng isang banayad na tensyon na tila humihiling na muling mabuhay. Nang bumukas ang takip, ang isang maliit na balerina ay dahan-dahang uminog at ang bawat nota ng uyayi ni Amelia ay pumuno sa maliit na bodega. Ang bawat tunog ng bawat nota ay tila isang haplos ng kanyang ina sa kanyang noo. Isang pangakong hindi siya kailanman iiwan. Ngunit ang sandali ng kanyang munting kapayapaan ay nabasag nang marinig niya ang mga yabag ng sapatos ni Clara sa kabilang panig ng pader. Agad na itinakip ni Lucia ang kanyang palad sa music box upang patahimikin ang musika. Ang kanyang hininga ay pigil habang ang kanyang tainga ay idinidikit sa malamig na kahoy ng pinto. Narinig niya ang boses ni Clara na tila may kausap sa telepono. Ang tono nito ay puno ng pagmamadali at isang uri ng pagkagahaman na hindi pa naririnig ni Lucia noon. I don't care about the market price, Raul. Basta maibenta mo ang bahay na ito sa lalong madaling panahon. Eduardo is already under my finger. Konting patak pa ng gamot at pipirma na iyon sa lahat ng papeles na kailangan ko. Mariing sabi ni Clara, ang kanyang boses ay tila isang bulong ng demonyo sa gitna ng gabi.
Kapag nakuha ko na ang titulo at ang insurance ni Amelia, aalis na tayo rito. Dadalhin ko si Eduardo sa ibang bansa kung saan walang makakaalam ng kahit ano. And that girl, Lucia. Iiwan natin siya sa isang institusyon kung saan hindi na siya makakakita pa ng sikat ng araw. Ang bawat salita ay tila isang kidlat na tumama sa puso ni Lucia. Ang plano ni Clara ay hindi lang basta pagpapahirap. Nais nitong ubusin ang lahat ng mayroon ng kanyang ama at tuluyang burahin ang pamilya Herrera sa mapa. Ang takot na naramdaman niya kanina ay unti-unting napalitan ng isang matinding determinasyon. Alam niyang hindi na sapat ang umiyak sa dilim. Kung hindi siya kikilos, ang kanyang ama ang susunod na hihiga sa tabi ng kanyang ina sa ilalim ng lupa. Sa gitna ng masukal na bodega, hawak ang music box na tila isang anting-anting. Naramdaman ni Lucia ang unang pagkakataon na ang kanyang boses ay nagpupumiglas na lumabas. Hindi na ito sigaw ng takot, kundi isang hiyaw ng katarungan na naghihintay ng tamang sandali. Ngunit paano niya babalaan ang kanyang ama kung ang bawat hakbang niya ay binabantayan ng isang halimaw na handang pumatay para sa sarili nitong kasakiman? Isang mahinang tunog ng pag-ubo mula sa itaas na palapag, mula sa silid ni Eduardo, ang nagpasinghap kay Lucia. Ang ubo na yon ay mahina, tuyo, at tila puno ng hirap. Ang gamot na ibinibigay ni Clara ay nagsisimula ng kumitil sa buhay ng kanyang ama, at ang oras ay mabilis na nauubos para sa kanilang dalawa. Ang bawat paggising ni Eduardo ay tila pag-ahon mula sa isang malalim at malapot na putik. Ang kanyang paningin ay madalas na nababalot ng hamog at ang kanyang mga alaala ay tila mga pira-pirasong salamin na mahirap pagdugtungin. Sa bawat umaga na iniaabot sa kanya ni Clara ang tasa ng kape, nararamdaman niya ang pansamantalang ginhawa. Ngunit kasunod nito ay ang kakaibang panghihina na tila unting kumikitil sa kanyang sigla. Isang hapon, habang si Clara ay nasa labas upang makipagkita raw sa isang supplier ng mga gamot, naiwan si Eduardo sa loob ng kanyang silid-aklatan. Sa kanyang paghahanap ng isang lumang dokumento sa loob ng kanyang drawer, ang kanyang kamay ay tumama sa isang maliit na lukot na papel na nakasiksik sa pagitan ng mga mabibigat na libro. Nang buksan niya ito, nakita niya ang isang reseta ng gamot na hindi para sa kanya at lalong hindi para sa namayapang si Amelia. Ang nakasulat doon ay isang uri ng malakas na pampatulog at pampahina ng kalamnan na madalas gamitin sa mga pasyenteng may malalang karamdaman sa isip. Ang pangalan ng doktor na nakalagay sa itaas ay hindi pamilyar sa kanya. Ang mas nakapagtataka ay ang petsa ng reseta. Ito ay bago pa man mamatay si Amelia at nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa batok ni Eduardo. Bakit may ganitong uri ng gamot sa loob ng kanilang bahay? Kasabay ng pagdududa ay ang isang mahinang tunog ng musika na tila nagmumula sa ilalim ng sahig. Ang himig ay pamilyar, isang uyayi na madalas awitin ni Amelia kay Lucia. Dahan-dahang tumayo si Eduardo. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig sa panghihina, ngunit ang boses ng kanyang konsensya ay mas malakas kaysa sa bigat ng kanyang katawan. Sinundan niya ang tunog hanggang sa makarating siya sa pinto ng bodega sa ilalim ng hagdanan. "Lucia, anak, nariyan ka ba?" Ang mahina niyang tawag, ang kanyang boses ay puno ng kaba. Walang sumagot, ngunit ang musika ay biglang tumigil. Mabilis na kinuha ni Eduardo ang susi na nakasabit sa gilid at pinihit ang kandado. Ang pagbukas ng pinto ay naglabas ng amoy ng amag at alikabok. Sa gitna ng kadiliman, nakita niya ang isang maliit na figura na nakasiksik sa sulok. Ang liwanag mula sa pasilyo ay tumama sa kanyang anak at sa sandaling iyon, ang mundo ni Eduardo ay tuluyang gumuho. Hindi niya agad nakilala ang sariling anak. Ang mahaba at malasutlang buhok ni Lucia na paboritong suklayin ni Amelia ay wala na. Ito ay gupit-gupit at tila pinaglaruan ng isang malupit na kamay. Ang damit ng bata ay madumi at punong-puno ng mantsa. Nang dahan-dahang lumapit si Eduardo, nakita niya ang mga pasa sa braso ni Lucia
mga bakas ng mahihigpit na daliri na tila ibinaon sa balat ng bata. Diyos ko, Lucia! Ang tanging naisambit ni Eduardo habang lumuluhod sa harap ng anak. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaabot ang pisngi ng bata. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, hindi umiwas si Lucia. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng kanyang ama. At sa mga matang iyon, nakita ni Eduardo ang lahat ng sakit, takot, at ang katotohanang pilit niyang ipinagkakait sa kanyang sarili. Ang maskara ni Clara na binuo ng utang na loob at malasakit ay tila nadurog sa harap ng ebidensyang hawak niya ngayon. Hindi ito gawa ng isang batang baliw. Ito ay gawa ng isang halimaw na pinatira niya sa loob ng kanilang tahanan. Niyakap ni Eduardo ang kanyang anak nang may higpit na tila humihingi ng tawad sa bawat segundong naging bulag siya. Ang bawat patak ng luha ni Eduardo na bumabasa sa balikat ni Lucia ay tila isang sumpa sa kanyang sariling kapabayaan. Ngunit ang sandali ng kanilang pagtatagpo ay nabasag ng marinig ang tunog ng pagsara ng pinto sa unahan ng bahay. Ang bawat yabag ng sapatos ni Clara sa marmol na sahig ay papalapit. At ang bawat hakbang nito ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Eduardo, bakit bukas ang bodega? Ang boses ni Clara ay narinig mula sa pasilyo. Kalmado, ngunit may kasamang kakaibang talim. Nanigas si Eduardo. Ang init ng galit ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga ugat. Ngunit kasabay nito ay ang takot para sa anuman pang kayang gawin ng babaeng ito. Hawak ang music box ni Amelia sa isang kamay at ang kanyang anak sa kabila. Naramdaman ni Eduardo na ang bawat pader ng mansyon na ito ay tila tumitipon upang gumuho sa kanila. Ang katotohanan ay narito na. Ngunit ang tanong ay kung sapat ba ang lakas ng isang amang pinahina ng lason upang iligtas ang huling alaala ng kanyang tunay na mahal. Ang bawat patak ng ulan na humahampas sa bubong ng mansyon ay tila mga bala ng katotohanan na nagnanais bumutas sa katahimikan ng gabi. Sa labas, ang langit ay binalot ng galit na kulay abo at ang dagundong ng kalikasan ay yumayanig sa mga malalaking bintanang kristal ng pamilya Herrera. Sa loob ng pasilyo, nakatayo si Eduardo habang kalong ang nanginginig na si Lucia. Ang kanyang puso ay tila isang sugatang hayop na pilit bumabangon mula sa pagkakalubog sa lason ng kasinungalingan. Dahan-dahang pumasok si Clara sa silid. Ang kanyang payong ay tumutulo pa ng tubig sa makinis na sahig na lumilikha ng mga bakas na tila luha ng langit. Nang makita niya ang bukana ng bodega at ang hitsura ni Eduardo, ang kanyang mukha ay hindi nagpakita ng takot. Sa halip, ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig, tila isang lawa na walang hangganan ang lalim. Eduardo, you shouldn't be out of bed. Ang lamig ng panahon, baka lalong lumala ang trangkaso mo. Malumanay na sabi ni Clara. Ang kanyang boses ay tila isang banayad na haplos na may kasamang lason. At si Lucia, I told you, she's having an episode. Sinakta niya ang sarili niya, kaya kinailangan ko siyang i-isolate para sa safety niya. Isolate? Sinakta ng sarili? Ang boses ni Eduardo ay galing sa kailaliman ng kanyang lalamunan, puno ng pait at pagsisisi. Itinaas niya ang kamay ni Lucia. Ipinapakita ang mga pasa na tila mga ube sa puting balat ng bata. Ang sarili ba niya ang gumawa nito, Clara? O ang mga kamay mo na akala ko ay nagdadala ng kagalingan, pero kamatayan pala ang ibinibigay? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Clara. Ibinaba niya ang kanyang payong at dahan-dahang lumapit. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos ay lumilikha ng tunog na tila isang orasan na nagbibilang ng huling sandali. Eduardo, listen to yourself. You are hallucinating. Iyan ang side effect ng sakit mo. I am a nurse. I am the one keeping you alive. If not for me, matagal ka na sanang sumunod kay Amelia. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng asawa ko. Sigaw ni Eduardo. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa galit. Nahanap ko ang reseta, Clara. Nahanap ko ang mga gamot na ibinibigay mo sa akin. You've been poisoning me
just like how you poisoned my wife." Ang katahimikan na sumunod ay mas matindi pa kaysa sa ingay ng bagyo sa labas. Ang maskara ni Clara ay tuluyan ng natanggal at ang lumabas ay ang tunay na mukha ng isang maninila. Ang kanyang mga mata ay naningkit at ang kanyang tindig ay naging kasing tigas ng bakal. "So nalaman mo na rin," bulong ni Clara. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng lambing. "Sayang. We could have lived a perfect life, Eduardo. Maibibigay ko sa iyo ang lahat kung naging masunurin ka lang. Pero masyado kang nakakapit sa multo ng nakaraan. At ang batang iyan, she's a reminder of everything I hate about your marriage with Amelia." Biglang naramdaman ni Eduardo ang isang matinding pag-ikot ng paligid. Ang lason sa kanyang katawan ay tila nag-aalab na nagpapahina sa kanyang mga tuhod. Napasandal siya sa pader habang si Lucia ay nanginginig na nakakapit sa kanyang binti. Nakita ni Clara ang pagkakataong ito. Mabilis siyang kumilos at hinablot ang braso ni Lucia. Pilit na inilalayo ang bata sa kanyang ama. "Let her go, Clara." Pagmamakaawa ni Eduardo, ang kanyang boses ay pumupiyok na sa panghihina. "Hindi na maaari, Eduardo. It's too late for a happy ending," wika ni Clara habang hinihila si Lucia patungo sa hagdanan. "Kung hindi ka pipirma sa mga papeles ng transfer of assets, hindi mo na uli makikita ang anak mo. I'll make sure she disappears, just like her mother's voice." Ang takot sa mga mata ni Lucia ay naging isang matinding enerhiya na tila sasabog sa kanyang dibdib. Nakita niya ang kanyang ama na nakaluhod sa sahig, hirap na hirap huminga, habang ang halimaw ay pilit siyang kinakaladkad. Sa loob ng kanyang lalamunan, ang mga pader ng trauma na itinayo ng ilang buwang pambaningang pananahimik ay nagsimulang gumuho. Ang bawat hapdi, bawat gutom, at bawat saksak ng karayom sa kanyang alaala ay nagsama-sama sa isang malakas na bugso. Sa gitna ng dagundong ng langit at ng ulan, isang tunog ang lumabas mula sa bibig ni Lucia. Isang tunog na hindi narinig sa loob ng mansyong yon sa mamahabang panahon. Ito ay isang boses na tila galing sa kabilang buhay, puno ng katarungan at ng lakas ng isang inang naghihiganti. "Pamatay!" Ang sigaw ni Lucia ay yumayanig sa mga dingding na nagpapatigil sa bawat galaw ni Clara. Ang boses ng bata ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng bagyo na nagiiwan ng isang nakabibinging alingaw-ngaw ng katotohanan. Ang bawat titik ng salitang binitiwan ni Lucia ay tila isang mitya na nagpasabog sa katahimikan ng mansyon. Ang sigaw na iyon, na nagmula sa kailaliman ng kanyang maliit na dibdib, ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa pasilyo, na tila mga humahagupit na alon na dumudurog sa bawat kasinungalingang itinayo ni Clara. Nanigas ang madrasta, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat, at hindi makapaniwalang ang batang binalot niya ng takot ay muling nakahanap ng kanyang boses. "Ano ang sinabi mo?" Ang nauutal na tanong ni Clara. Ang kanyang kamay na nakahawak sa braso ni Lucia ay bahagyang nanginginig. You can talk?" Ngunit hindi natakot si Lucia. Sa halip, lalong naging matapang ang kanyang tingin. "Pamatay! Pinatay mo si Mama! At pinapatay mo rin si Papa!" Ang bawat salita ni Lucia ay tila isang malakas na sampal sa pagkatao ni Clara. Sa gitna ng panghihina, si Eduardo ay pilit na bumangon. Ang kanyang mga daliri ay mariing nakakapit sa gilid ng hagdanan. Ang bay ng lason ay tila panandaliang natalo ng nag-aalab na proteksyon ng isang ama. "Tama na, Clara. Tapos na ang panloloko mo sa amin." "No, wala kayong ebidensya. I was the one who cared for Amelia. I was the one who cared for you." Sigaw ni Clara. Ang kanyang boses ay pumipiyok na sa desperasyon habang pilit niyang hinahanap ang kanyang susi sa loob ng bulsa. Baliw ang batang iyan. "Eduardo, don't listen to her." Ngunit ang gabi ay hindi pa tapos sa paglalantad ng katotohanan. Sa gitna ng hagupit ng ulan at dagundong ng langit, ang mga ilaw ng sasakyan mula sa labas ay tumama sa malaking pinto ng mansyon. Ang mga kulay asul at pula ay nagmistulang mga mapanuring mata na kumukutitap sa gitna ng dilim.
na nagbibigay ng kakaibang liwanag sa loob ng bahay. Bumukas ang malaking pinto at isang pamilyar na figura ang pumasok. Si Tia Deli. Kasama niya ang dalawang lalaking nakauniporme. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at walang bahid ng pag-aalinlangan. Sa kamay ni Tia Deli ay hawak niya ang isang maliit na plastic bag kung saan nakalagay ang asul na vial na itinapon ni Clara sa labas ng bakod noong nakaraang gabi. Pati na ang mga reseta na matagal nang hinahanap ni Eduardo. Deli, anong ginagawa mo rito? Ang gulat na tanong ni Eduardo. Hindi ako lumayo, Eduardo. Pinanood ko ang bawat galaw ng babaeng iyan mula nang palayasin niya ako. Wika ni Tia Deli. Ang kanyang boses ay puno ng katarungan. Nahanap ko ang mga ebidensyang kailangan ninyo. Nakita ko kung paano niya pinalitan ang swero ni Amelia. At mayroon akong testigo mula sa dati niyang ospital, ang taong tinatakot niya para manahimik tungkol sa mga maling gamot na ibinibigay niya sa mga pasyente para sa pera. Ang mukha ni Clara ay unti-unting namutla. Ang kanyang bawat kalamnan ay tila nanigas sa matinding takot. Sinubukan niyang tumakbo patungo sa kusina, marahil upang humanap ng ibang malalabasan, ngunit mabilis siyang naharang ng mga awtoridad. Ang pagkiskis ng bakal na posas sa kanyang mga pulso ay naglikha ng isang tunog na naghudyat ng katapusan ng kanyang paghahari sa loob ng bahay Herrera. Bitiwan ninyo ako. Hindi ninyo alam ang ginagawa ninyo. I saved this family. Ang nagwawalang sigaw ni Clara habang kinakaladkad siya palabas ng mansyon. Ang kanyang buhok na laging maayos ay gulo-gulo na ngayon at ang kanyang puting uniforme ay narumihan na ng putik at ulan. Sa gitna ng kaguluhan, niyakap ni Eduardo si Lucia nang may higpit na tila ayaw na itong pakawalan kailanman. Ang bawat patak ng ulan na pumapasok mula sa nakabukas na pinto ay tila naghuhugas sa lahat ng dumi at sakit na iniwan ni Clara. Tumingin si Lucia sa kanyang ama at sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, nakikita niya ang isang totoong nangiti sa likod ng mga luhang puno ng pagsisisi. I'm sorry, Lucia. Patawarin mo si Papa. Bulong ni Eduardo habang hinahalikan ang noo ng anak. Hindi na tayo masasaktan muli. Ipinapangako ko sa iyo. Habang unti-unting lumalayo ang mga ilaw ng sasakyan ng pulis, ang Mansyon Herrera ay muling binalot ng isang kakaibang katahimikan. Ngunit hindi na ito ang nakabibinging katahimikan ng takot, kundi ang simula ng isang payapang gabi kung saan ang bawat sugat ay maaari na ring magsimulang maghilom. Ang boses ni Lucia ay nagbalik na at kasama nito ang pag-asang ang bawat alikabok sa kanilang kristal na buhay ay tuluyan ng mapapalis. Ang sikat ng araw ay malayang pumasok sa malalaking bintana ng mansyon ng mga Herrera na tila binubura ang bawat bakas ng dilim at pait na iniwan ng nakaraang bagyo. Wala na ang matapang na amoy ng disinfectant at gamot na dati ay bumabalot sa bawat pasilyo. Sa halip, ang hangin ay puno ng halimuyak ng sariwang kape at ang amoy ng basang lupa mula sa hardin, isang amoy na nagbabadya ng bagong simula. Sa gitna ng malawak na bakuran, nakaupo si Eduardo sa damuhan, malayo sa kanyang dati at abalang buhay sa opisina. Ang kanyang mga kamay, na dati ay puro papeles lamang ang hawak, ay puno na ngayon ng itim na lupa habang tinutulungan ng kanyang anak. Sa tabi niya, si Lucia ay abala sa paghuhukay ng maliliit na butas para sa mga bagong tanim na sampagwita. Ang kanyang gupit-gupit na buhok ay dahan-dahan ng humahaba at ang mga pasa sa kanyang braso ay tuluyan ng naglaho na pinalitan ng malusog at kulay kayumangging balat. Papa, look! It's growing! Masayang sabi ni Lucia. Ang kanyang boses ay malinaw na at wala na ang panginginig ng takot. Bagamat minsan ay nandoon pa rin ang bahagyang pag-aalinlangan, ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay tila isang himala para kay Eduardo. Ngumiti si Eduardo at hinaplos ang ulo ng anak. Yes, sweetheart. Parang ikaw. Dahan-dahan silang lalaki at magbibigay ng bango sa ating tahanan. Your mama would be so proud of you. Sandaling tumigil si Lucia at tumingin sa asul na langit. Do you think she can see us, Papa? I know she can, Lucia. Nararamdaman ko siya sa bawat ihip ng hangin
At sa bawat bulaklak na namumukadkad dito, sagot ni Eduardo, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. And she's happy because we're together again. Patawarin mo si Papa kung naging bulag ako noon, anak. I spent so much time trying to be a provider na nakalimutan kong maging isang ama. Hinawakan ni Lucia ang maduming kamay ng kanyang ama at pinisili ito ng mahigpit. It's okay now, Papa. We're both home. Mula sa balkonahe, lumabas si Chadeli bitbit ang isang tray ng merienda. Ang kanyang mukha ay maliwanag at puno ng kagalakan habang pinagmamasdan ang dalawa. Ang mansyong Herrera ay hindi na isang malamig na kahon ng mga lihim, kundi isang tunay na tahanan kung saan ang tawanan ay muling naririnig sa bawat sulok. Ang mga gamit ni Amelia na dati ay itinapon ni Clara ay unti-unti nilang nahanap at ibinalik sa kanilang mga tamang lugar na tila binubuhay muli ang diwa ng yumaong ina. Habang nagpapatuloy sila sa pagtatanim, ang katahimikan ng hapon ay nabasag ng tunog ng pagpihitin ng bakal na gates sa unahan. Isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng mansyon at isang lalaki ang dahan-dahang bumaba. Ang lalaki ay mukhang nasa huling bahagi ng kanyang 30. May tindig na kagalang-galang at may mga matang tila may dalang mahalagang mensahe. Natigilan si Eduardo at dahan-dahang tumayo habang si Lucia ay napakapit sa laylayan ng kanyang damit. Hindi pamilyar ang mukha ng lalaki, ngunit may kung anong pamilyar sa paraan ng kanyang pagngiti. Isang ngiti na tila nakita na ni Lucia sa isa sa mga lumang larawan ni Amelia na nakatago sa silid-aklatan. Good afternoon, wika ng lalaki habang papalapit sa kanila. Ang kanyang boses ay malalim at kalmado. Is this the Herrera residence? My name is Gabriel. I'm a lawyer but I'm here for something more personal. I was a close friend of Amelia. And I think there's something she wanted me to give to Lucia kapag naging sapat na ang kanyang lakas. Nagkatinginan sina Eduardo at Tia Deli. Ang pagdating ng estrangherong ito ay nagdala ng isang bagong kaba sa dibdib ni Lucia. Ngunit hindi na ito ang takot na naramdaman niya kay Clara. Ito ay isang uri ng kaba na puno ng pag-asa at panibagong misteryo. Sino ang lalaking ito? At anong lihim pa ang iniwan ni Amelia para sa kanyang anak? Habang ang sikat ng araw ay unti-unting lumulubog sa likod ng mga puno, ang anino ng nakaraan ay tila muling sumisilip. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito upang manakit, kundi upang tuluyan ng buuin ang mga pira-pirasong katotohanan ng kanilang pamilya. Ang mga bulaklak ng sampagita sa hardin ng mga Herrera ay tuluyan ng namukadkad. Ang kanilang mapuputing talahib ay tila mga bituing bumagsak sa luntiang damuhan. Ang bango nito ay hindi na lamang isang paalala ng nakaraan, kundi isang sagisag ng kasalukuyang puno ng pag-asa. Lumipas ang ilang buwan mula nang madala si Clara sa kailaliman ng rehas kung saan ang kanyang mga kasinungalingan ay hindi na makakapanakit pa ng sinuman. Ang balita ng kanyang habambuhay na pagkapiit ay nagsilbing huling tuldok sa isang madilim na kabanata na nagbigay ng katarungan sa alaala ni Amelia at sa bawat luhang ibinuhos ni Lucia. Sa loob ng silid-aklatan, kung saan dati ay nagahari ang takot, nakaupo sina Eduardo at Lucia kasama si Gabriel. Inilapag ng abogado ang isang maliit at lumang video camera sa ibabaw ng mesa, isang bagay na maingat niyang itinago sa utos ni Amelia bago pa man ito tuluyang manghina. Ibinigay ito sa akin ni Amelia nung huling pagkakataon na nagkausap kami ng kaming dalawa lang. Malumanay na paliwanag ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay puno ng respeto. Alam niyang may kakaibang nangyayari, ngunit dahil sa kanyang panghihina, ang tanging nagawa niya ay iwanan ang kanyang boses sa ligtas na kamay. Sabi niya, ibibigay ko raw ito sa inyo kapag ang bahay na ito ay malinis na muli mula sa anumang alikabok. Sa pagpindot ni Eduardo sa maliit na switch, ang screen ay nagliwanag na nagpapakita ng mukha ni Amelia. Bagamat maputla at may mga bakas ng sakit, ang kanyang mga mata ay nagniningning pa rin sa pagmamahal. Ang boses ni Amelia ay pumuno sa silid, isang himig na tila haplos ng hangin sa kanilang mga pisngi. Eduardo, aking mahal. Lucia,
Aking munting anghel, ang simula ng mensahe. Kung pinapanood ninyo ito, ibig sabihin ay nahanap na ninyo ang daan pabalik sa isa't isa. Eduardo, huwag mong sisihin ang iyong sarili. Ang pag-ibig ay minsan nagbubulag-bulagan, ngunit ang mahalaga ay ang muli mong pagmulat. Lucia, anak, ang boses mo ang iyong pinakamalakas na sandata. Huwag mo itong hahayaang nakawin muli ng kahit na sino. Napaiyak si Eduardo, hindi dahil sa pait, kundi dahil sa isang malalim na pagpapatawad. Pagpapatawad para sa kanyang sarili at para sa mga pagkakataong naging mahina siya. Naramdaman niya ang maliit na kamay ni Lucia na humawak sa kanyang palad, isang hawak na nagsasabing ang lahat ay ayos na. Ang sugat sa kanilang kaluluwa ay naroon pa rin bilang mga pilat. Ngunit ang mga pilat na ito ay patunay na sila ay nakaligtas at nagtagumpay. Nang sumapit ang hapunan, ang mansyon ay muling binalot ng amoy ng lutong bahay ni Chadeli. Ang bawat kwentuhan at malutong na tawa ni Lucia habang nagkukwento tungkol sa kanyang pag-aaral ay tila musikang nagpapagaling sa bawat sulok ng bahay. Wala na ang kaba sa bawat pagtunog ng pinto. Wala na ang pag-aalinlangan sa bawat tasa ng kape. Sa huling sandali ng gabi, lumabas si Lucia sa balkonahe at tumingin sa malawak na langit. Ang pag-asa na dati ay tila isang malayong bituin ay hawak na niya ngayon sa kanyang mga kamay. Natutunan niya na ang katahimikan ay isang bilangguan, ngunit ang katotohanan ang susi na magpapalaya sa kahit na sinong nakakulong sa dilim. Ang pamilya Herrera ay hindi na binuo ng perpektong kristal na walang bahid. Sila ngayon ay tila isang kristal na nabasag, ngunit muling binuo ng may higit na ingat at pagmamahal. Mas matibay, mas totoo, at mas nagniningning sa kabila ng mga pinagdaanang bagyo. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang bawat talulot ng sampagita ay yumuyukod sa hangin. Tila nagbibigay ng huling basbas sa isang tahanang muling natagpuan ang kanyang tunay na kaluluwa. Payapa na ang kahapon, at ang bukas ay isang awit na silang dalawa na ang susulat.